Sa lahat ng mga coins, kilala ang owner. Nakikita natin, napapanood natin, bakit marami nag-i-invest sa Bitcoin kahit yung pangalan na Satoshi Nakamoto. Sa mga di nakakalam, yun daw yung founder ng Bitcoin, tama ba? Yes, oo. At di pa siya nakikilala. Hindi pa. Hindi ba kayo natatakot na balang isang araw, bigyan niya lang pak? Hindi. Ako personally, hindi ka kasi matatakot sa isang bagay kapag inaaral mo siya. Diba? So, matatakot ka lang, may fear ka kung hindi mo alam to pinapasok ko. Now, to answer your question naman about Satoshi, hindi talaga natin alam kung isang tao lang ba to o grupo sila. But again, yung trust kasi, yung dami ng taong nagtitiwala dun sa isang entity which is Bitcoin. So, dahil sa trust na yun, nagkakaroon ng value. Pare yung 1,000 peso bill, bro. At totoo, wala namang value yan eh. Yes. Kaya nagka-value yan kasi nagtitiwala tayo na 1,000 peso. Yes. Kasi papel lang naman yan. Papel lang naman. Pero dahil lahat tayo nagtitiwala, may trust tayo na yung 1,000 peso bill na hawak mo, 1,000 ang value. Ganon din sa Bitcoin. Diba? Yung papel lang, ito, digital. Pero nagtitiwala yung buong mundo na itong value. Okay. Yun yung pinaka-simple. Ano yung, so masasabi mo bang mas safe sa banks or mas safe sa crypto ilagay ang pera? Kung ako tatanong marami tayong hindi magandang experience, no, sa bangko. Pero hindi naman sa crypto. No, crypto and banks. Parehas lang yan. Parehas naman na talaga natin siyang kailangan. Lalo na ngayon, hindi pa naman talaga totally adopted. Yung crypto. Parehas natin kailangan. Pero for me, dahil nga ako, believer talaga ako ng crypto, of course, most of my assets or savings, syempre, doon nakalagay sa aking hard wallet. But I still need yung bank. Yes. Okay, syempre, pag bibili ka ng bahay, ng kotse, ng business, kailangan pa din siya. Ang gusto ko sana mangyari is magkaroon ng adoption sila. Totoo. Magkatulungan sila para madaming mag-benefit. Huwag na nilang isipin yung benefit ng bawat isa. So, sino pa mas kikita. Pero yung sino bang makakatulong tayo kasi kung i-adapt ng bangko yung technology ni crypto, ang daming yayaman, ang daming magbe-benefit, ang daming matutulungan, which is yun yung importante. Kaya kinrate ang technology nitong crypto because matulungan yung karamihan. Hindi yung mga nasa. Anong ma-advise mo sa isang, for example, OFW nakaipon na siya ng 100,000 at gusto niya to i-invest? Mapapayo mo bang i-invest sa crypto or hindi? Siguro ang mapapayo ko sa kanya is pag-aralan mo muna yung crypto. Di ba maraming klaseng crypto? Yes. Nabanggit ko may Bitcoin, may Ethereum, may BNB, madaming klase. So kung mag-i-invest ka yung 100,000 mo, aralin mo muna yung specific na crypto na yan para hindi ka magsisi. Dapat believe ka dyan. Para saan yan? Anong purpose ng crypto na yan? Yan ba ay kinrate lang para mag-rug pull or magkapondo yung... So may scam talaga sa crypto? Meron. Sa crypto may scam kaya kailangan pag-aralan nyo. Same as networking, may mga legit na networking companies, may mga scam na networking companies. Even naman sa mga traditional business, diba? Pwede rin bumagsak.